Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-uusapan natin ngayon guys, yung mga iba't iba pang mga simptomas na nararanasan ko bilang isang anxiety sufferer. Ako guys, sa totoo lang, ang pinaka malubha kong naranasan sa anxiety ay yung pagkakaroon ng panic attack. Yung panic attack ko guys, una nagsisimula yan sa panginginig, yung panginginig ng kamay. Nanginginig yung mga kamay ko, tapos nagpapawis ako ng malamig, yung paa ko, parang basa yung paa ko, yung mga kamay ko, tapos nanginginig. Yung mga talukap ng mata ko nanginginig, yung panga ko parang maglalak siya, kasama yan nanginginig, yung labi ko, lahat. Tapos yung parang yung mga kalamnan ko para siyang alam mo yung pagod na pagod ka, ganun yung pakiramdam ko. Pero meron pa akong iba pang nararamdaman guys along the way ng aking journey ng anxiety. Meron siyang mga tingling, ibig sabihin yung meron siyang yung mga muscles ko gumagalaw-galaw siya ng kusa. From head to toe yan guys, meron akong nararamdaman minsan sa paa, sa legs, sa kamay, sa mukha, sa likod. Kahit sa likod ko dati guys, meron akong naramdaman din dati na yung likod ko na parang merong gumagapang-gapang sa likod ko dati, na parang may mga insektong gumagapang-gapang. Tapos akala ko nga dati meron akong sakit sa likod. Kaya lagi ako dati nagpapa-x-ray, lagi kong pinapacheck. Actually guys, napagdaanan ko lahat dahil nga sa aking mga karamdaman dati. Pati mga albularyo, pantanggal sa mga lamig sa katawan, dinaanan ko dati yan. Kasi dati na-hospital ako, chine-check lahat sa akin, walang lumalabas. So sabi ng nanay ko dati na parang baka may kulam or something. Dati yun guys, sa journey ng anxiety ko, ang dami ko talagang dinaanan. Lahat masahe, para lang ma-relax ako. Iba't ibang hospital yung pinuntahan ko. Tapos marami akong nararamdaman guys dati, yung mga gumagapang-gapang sa likod. Yung kasama kasi yun guys, yung mga paggalaw ng mga muscles natin. Pag meron kang anxiety, yung iba guys nakakaranas din talaga ng ganun. Kasi yung isang friend ko, nakaranas din siya ng mga ganun, mga karamdaman na parang may mga gumagapang-gapang, gumagalaw yung muscle mo. And then sa akin guys dati, laging sumasakit yung likod ko dati. So sabi ko, baka siguro sa kakasayaw ko, kaka-exercise, mga ganon dati. Yun yung thinking ko dati. And then noon dito sa may likod ng liig ko, dito sa may batok, madalas sumakit. Hanggang ngayon guys, pagka meron pa rin akong mga nararamdaman na pananakit sa batok dito sa liig, parang lagi siyang nai-stiff ganon, parang nangangalay, masakit. And then yung mga kamay ko madalas pagka napuwersa na, halimbawa naglaba ka or something, yung mga kamay parang madali siyang mapagod ganon. Tapos ako, nakakaranas ako ng hinihingal ako. Pag konting pagod lang, hinihingal ako. Samantalang dati guys, ako maski na mabilis kong gawin yung mga gawain sa bahay, halimbawa, or nag-exercise pa ako, hindi ako napapagod. Pero nung nag-start na yung anxiety ko, mabilis ako mapagod, mabilis ako parang inaabot-abot ko yung hininga ko, ganun. Nung kasagsagan ng anxiety talaga guys, yung anxiety ko, talagang yung paghinga ko talaga, hindi, para siyang abnormal, ganun. Kaya nga dati pag na-atake ako pag meron akong panic attack, talagang kailangan kong magpa-oxygen dati. Kahit na i-check nila sa hospital na yung oxygen level ko normal, pero yung hininga ko parang may damage, parang may iba, parang yung nararamdaman ko parang 50% lang yung paghinga ko, ganun yung pakiramdam ko. Kaya dati, in-oxygen ako, maski yung oxygen level ko normal siya. Tapos pinapauwi din ako kasi wala din naman wala din namang negative yung medical ko, ganun. Marami akong naramdaman guys, pati yung dati ako halimbawa, dati pag manonood ako ng TV, pag
dire-diretso, okay lang. Pero nung nagkaroon na ako ng anxiety guys, mabilis mapagod yung mata ko. Kaya nga pati mata ko dati guys, panay pa check up ko, salamin, lahat pinapacheck ko. Mabilis siya mapagod yung mata. Parang mamaya mahilo na ako, mamaya parang blurred na yung vision ko. Mamaya parang ang bigat-bigat na ng ulo ko, ganun. And then yung mga karanasan ko guys, yung pananakit ng ulo, yan yung pinaka-highlights ko din yung pagkakahilo. Yung hilo ko talaga guys, unlimited siya. Yung hilo mo, yung feeling mo, matutumba ka na, parang ma-atake ka, ganun yung pakiramdam ko. Tapos, dati guys, meron ako one time, nakatingin ako sa TV, biglang umikot na yung paningin ko. May mga instances na gano'n yung parang iikot yung paningin. Yung isa naman, yung feeling mo yung blurred na siya, yung parang, alam mo yung may ulap doon sa tinitingnan mo, tapos puro puro puti, gano'n yung paningin ko. Yan yung mga naranasan ko yan guys. And then, yung pananakit ng ulo ko, iba-iba guys. Minsan sobrang sakit, minsan parang may rubber yung ulo ko, minsan dito lang sa kabila, minsan yung ulo ko pa, pati ulo guys, may mga part dyan na sumasakit din dati. And then, hanggang ngayon yung hilo ko guys, siya, dati guys, 24/7 yung hilo ko dati. Dati hindi ako makabangon sa sobrang hilo ko. Or nung nagtagal na yung mga first episode ko dati, yung nakakabangon na rin ako. Pero pag pumunta na ako sa kusina kumain, mahihilo na naman ako. Meron pa yung time guys na kumakain ka, hindi mo na matapos. Yun yung nangayayat ako nun kasi yung kakain ako tapos mahihilo ka ng bigla. Hindi ko na maituloy. Mawawala na akong appetite pag ganon. Yun naranasan ko. And then, ito pa guys, pagka halimbawa nakayuko ako, tapos may ginagawa ako, naglilinis, nagugas ng pinggan or doon mahihilo din ako, yung mga ganon. Tapos, hindi ako makakonsentrate doon sa gagawin ko kasi sa sobrang hilo ko. Yung hilo ko guys, 24/7. Ang hirap talaga guys yung pinagdaanan ko. Minsan akala ko parang end na ng buhay ko, ganun yung pakiramdam ko. Tapos sa akin guys, yung pagpapalpitate sa akin, naranasan ko yung mga palpitation, iba-iba guys, palpitation, minsan ang lakas ng kabog, yung isa naman parang pipitik, ganun. Tapos may mga episode akong yung parang maninigas yung yung dibdib, ganun. Naranasan ko lahat yun. Tapos yung likod ko guys, ang akala ko dati nakuha ko siya sa kakasay sa sobrang masakit. Tapos kahit na nagpahilot ka, nagpamasahe ka, nakapagpahinga ako dati, ganon. Iba yung sakit niya. Doon na yung nag-umpisa na sunod-sunod na yung mga guys, yung mga nararamdaman ko mga iba't ibang simptomas nung sumasakit-sakit na yung likod ko dati. Tapos, syempre, nagpa-x-ray ako, pinacheck ko kung baka may damage or baka kung paano na ako, ganon. Tapos ngayon guys, meron pa rin akong nararamdaman kahit sa tenga. Dati nagpa-check pa ako. Dati sinabi may vestibular disorder, parang ganon sa tenga. Sa tenga yan guys, parang minsan bingi ka. Dati guys, naranasan ko pa yung tinnitus na tinatawag, yung pag-uungol sa loob ng tenga natin. Naranasan ko yan guys, yung hindi na ako makakatulog dahil dun sa sobrang ng tenga, ganon. So yung mga naranasan kong ganon guys, kasama na yun yung pagkakahilo kasi sa tenga guys, pag yun tumunog, yun kasama na rin yung hilo ko dati, ganon. Tapos meron dati guys yung sa tuhod ko, dati masakit yung parang hindi ako makakalakad, wala akong lakas, ganun yung nararamdaman ko dati. Tapos, meron yun guys, yung nagkaroon din ako ng, may mga times na nai-insomnia ako dati, yung may mga gabi. Pero hindi naman siya dire-diretso. Tapos, nananaginip ako ng iba-iba. Tapos, yung mga nakakatakot, yung mga mamamatay, mga ganon, yung mga na papanaginipan ko. Nagkaroon ako ng takot guys, o yung takot ko, yung fears ko sobra talaga. Kasi yung dumaan ako sa yung tipong magigising ako ng midnight tapos mananaginip ako ng masama tapos feeling ko, ayun na, mag-uumpisa na yung takot ko, magpapanik na ako, sobra ng takot ko,
nagbabasa na yung paa ko, nanginginig ako, ganon yung pakiramdam ko. Tapos, minsan bumabangon ako kasi feeling ko hindi na ako makahinga, ganon yung mga naramdaman ko. Yung pananakit ng ulo guys, parang naging normal, ano ko na siya, yung pagkakahilo. Parang naging normal, nakasama ko na siya dati. And up until now, pag na-stress ako, meron akong nararanasan pa din na ganon. So, kaakibat nung pagkakahilo, pananakit ng ulo, panginginig, yung panic attack. Kasi mga simptomas yan ng panic attack guys. Yung pag nag-panic attack ka, yung manginginig yung kalamnan mo, yung hindi ka makahinga, ganun. Part yun guys, ng anxiety. Tapos yung sa akin guys, sa tuwing halimbawa maglalakad ako, paglalabas ako, ganun. Natatakot na ako kasi baka feeling ko matutumba ako. Kasi yung vision ko kasi mahina na, parang ganun. Parang hindi na siya 100% yung vision ko, ganun. Kaya sa tuwing gumagamit ako halimbawa ng computer, ng cellphone, nanonood ako ng TV, parang feeling ko after a while na nakatutok ako sa screen, parang feeling ko later magiging blurred yung paningin ko, ganun. Kaya umiiwas ako dati. Dati hindi ako makapag-cellphone kasi umiiwas ako sa sobrang hilo ko, yung pag-blur ng vision ko, ganun. And then, marami rin akong naranasan guys na pagtsatsaga dun sa pananakit ng ulo kasi sobra. Kaya ang dami kong ginagamit guys ng mga essential oil, inaamoy-amoy ko yan. Tapos, ako, sa dami ng naranasan kong mga simptomas, hindi ko na maalala pa yung iba sa sobrang dami. Minsan pag nire-recall ko guys, parang bangungot yung nangyari sa akin. Kaya sobrang hirap. Kaya sa inyo guys dyan na nakakaranas ng anxiety, kapit lang kayo kasi hindi kayo nag-iisa. And thank you guys sa panonood nyo sa video ko. And I hope makatulong ito sa mga anxiety sufferer na katulad ko. Thank you guys and I'll see you later. Bye!